Sa kahit anong kwento, laging may bida at kontrabida. Pero sa nangyayaring anomalya tungkol sa flood control projects, ay tila mas malakas ang kapangyarihan ng mga lumalaban kontra sa kagustuhan ng taong bayan. At least yung mga taong bayang hayok sa hustisya. Sino-sino nga ba ang mga pangunahing sangkot sa anomalyang nagdulot ng malawakang pagbaha sa ating bansa? Sa gitna ng galit ng taong bayan ukol sa isyu ng pagnanakaw at pagbaha, tandaan muna nating hindi pa tapos ang investigasyon. Simulan natin sa mag-asawang tila'y naibunyag ang kanilang alleged na pagkaganid sa salapi, si Curly at Sara Diskaya. Ang mag-asawang Diskaya ay ang may-ari ng Alpha and Omega Construction and St. Gerard Construction Corporation, ang top proprietors para sa flood control projects under sa administrasyong Duterte at Marcos. Nabanggit na rin naman natin ang mag-asawang Diskaya, ay ituloy na natin ang family theme. Nasangkot din sa anomalya si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang kanyang pamilya. Ika nga sticking to the theme, huwag nating kalimutan ang mga Nepo babies, katulad nila Jella Alonte, Jamie Cruz at Claudine Co, na tila ba'y ginamit ang buwis ng taong bayan para pondohan ang kanilang luxurious lifestyle. Kung ika'y di pa rin nagagalit sa nangyayari, abay dapat na sigurong pagtuunan mo ng pansin ang sarili mong bulsa at ang mga bagay na hanggang ngayon di mo pa rin mabili. Ang sinasabi niyo sa interview niyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay niyo, sabi niyo kayo hindi naman nakakaangat ng araw. At tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot niyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi niyo bilyon. Your Honor, okay lang po ba? Kasi baka po pwede hilingin na lang po namin sa executive session po kasi para po sa kaligtasan po namin. At pangalawa po, hindi pa po kami Curly, ng WPP po. pinangalanan mo lahat yung 70 na congressmen. Yung pangalan po, pwede po. Pangalan lang po. Anong diferensya kung papakita mo yung pruweba? Hindi ba parang maniniwala kami dahil meron kang pruweba dyan? Kasi kung sinabi mo lang mga pangalan, wala ka namang backup document, hindi kami maniniwala basta-basta. Ang nag-deliver papunta sa bahay ng Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakiputas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala.